Sa hindi po inaasahan na pangyayari dyan po sa Senado ay biglang binago ho. At ito hong nilalaman ng Blue Ribbon Committee report ng Senado na pinangungunahan ni Senator Ping Lacson. Sa ngayon ay biglang tila lumambot ito hong inilabas na bagong draft report. At na kung saan ay dito ho yung mga tinutukoy, at iniuugnay ang ilang mga senador sa anomalya sa flood control projects. Kasi sa mga nakaraan ho, mga kababayan, ay alam niyo naman ho nangyari, di po ba? At nang lumabas at nag-leak yung draft report na yan, na kung saan ay inirekomenda na kasuhan. Ito pong Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, at Senator Chis Escudero na mga nakaupong senador sa kasalukuyan. At marami ang nagtatanong noon at ang sabi nga ho, talagang napakatindi ang tapang ng ng committee report ni Senator Ping Lacson at kanyang sinabi sa mga interview na kanyang paninindigan at hindi raw pwedeng baguhin o magtanggal na mga pangalan sa mga isinasangkot na personalidad sa kanyang drop ho ito na committee report. Pero maliwanag ho ito, mga kababayan, sa nasabing investigasyon ng Senado na kung saan ay talagang lumilitaw na pag-initan ng gusto yung mga senador. Di po ba? Kasi maging, di ba, nagtalumpati ho yan si Senator Ping Lacson noon, may privilege speech, tungkol po sa at least mahigit sa 6 na pong mga kontraktor, kongresista na kontraktor pa. At maging itong si Ombudsman Boying Rimulya, nagmaggit ho yan na at least 10% po ng mga kongresista o mga miyembro ng House of Representatives ay involved dito po sa kurakutan at yung sinasabing anomalya sa flood control project. Pero ngayon biglang nagbago ang tono at ngayon ano ho kaya ang nangyari ho rito? Natakot ho ba ito pong si Senator Ping Lacson o nakonsensya sa kanyang mga kapwa senador? So yan po ang pwedeng maging tanong ho rito. At kasi biglang nabago po at lumambot, hindi naman parang naging malabnaw ito hong committee report. Kasi maliwanag naman sa mga nangyaring pagdinig yan po sa Senado na kung saan ay parang iisa lang po ang pinakikinggan na testigo at yung testimonya lang ni dating Yusek Robert Bernardo ang parang yan lang po ang diniinan at pinaniwalaan ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Di po ba? Kasi itong si Bernardo, siya po ang nagsabi na yun, nagbigay siya ng pera kay Estrada, hindi naman direkta pero pinadala. Tapos kay Joel Villanueva, wala akong makapag-corroborate o yung sabi natin na may magbibigay din po ng testimonya na tutugma, yung matibay na tutugma dito po sa sa mga aligasyong ito. Maliwanag na maliwanag ho, mga kaubayan, na ito hong si Bernardo, hindi naman ho ito basta kikilos Yusek lang ho ito sa DPWH Pero hindi po ito basta-basta kikilos kung wala pong nakatataas sa kanya na mag-uutos o magbibigay ng garantiya para siya ay magsagawa ng ganitong illegal na operasyon, ng ganitong pandarangbong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, di po ba? Kasi kahit nasabihin mo, kasi lumilitaw ho rito, halimbawa, kung totoo itong mga aligasyon, na ito sila Bong Revilla, Estrada, sila po ay tumanggap lang. Halimbawa, i-ano natin ba, sila po ay tumanggap. Pero ang nagbigay ay itong si Bernardo, pero siyempre, sino yung mga kasapakat niya? Sino yung kanyang mga kasabwat para mabuo yung ganitong sistema, yung ganitong scheme? Di ba? So, marami ho sila dyan at talagang mahirap po, mga kababayan, na sabihin na kung anong itong testimonya ni Bernardo, yun agad paniniwalaan sa katunayan, mga kababayan, kung sa ngayon at wala raw ho may tuturong mastermind. Ang mastermind ho rito si Bernardo pa.
o siya may pinakamabigat po na ano na may ano no role o ginampanan na dito po sa Kurakotan na ito. Mga kababayan. So, nung una ay sabi ho ni Senator Lacson, ako hindi ako papayag na palambutin, baguhin, o yung tanggalan, no? Tanggalin yung mga, kung sino man yung mga i-absuelto na mga senador sa kanyang report. Pero ngayon ho, ay nag-release na po no, ng draft report ang Senate Blue Ribbon Committee. Kasi yung una ho, nagbawi ho ng pirma yung tatlong senador, si Senator Wing Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, at si Senator Mig Zubiri, nung yung naglikho na na draft report na kung saan ay pinakakasuhan yung tatlong kapwa senador. So ngayon, ito ho ay binago yung mga ginawang yung sabihin natin, yung mga wordings, o yung mga ginawang pananalita na nag-uugnay dito po sa tatlong senador. Ngayon, imbes na irekomenda ang pagsasampa ng kaso, ang komite ay kanilang ipupursige na lang na ito pong sina Senator sa Joel Villanueva, Jingo Estrada at Francis Chis Escudero ay sumailalim sa preliminary investigation o sa piskal sa piskalya sa DOJ. At so ito na po yung magiging partial report at maaring ito ay mailatag na sa plenaryo sa susunod na linggo. Kasi sa ngayon, 6 pa lang ho pumipirma. Dapat ho ay 11. 11 po ang pipirma sa committee report na ito para mapahintulutan na mailatag po sa plenaryo. So sa ngayon, sabi ho ni Senator Lacson na yung yung tatlong kapwa senador niya ay nanatili pa rin na kasama ho sa rekomendasyon. Kaya lang, biglang nabago po at parang mas lumabnaw o lumambot. At yun ho, parang sabi ho ni Senator Lacson ay nagkaroon lang daw po ng pagbabago at clarify yung mga terminology para ma-avoid daw yung yung mga misinterpretation. So, yun ho. At siyempre, nauna kasi ang nakalagay, recommended to be charged. Talagang dapat ho kasuhan. Ngayon, parang sumailalim kayo sa investigasyon. So, kung talagang matatag at mabigat po, di ba, yung mga testimonya ng mga testigo na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, dapat hindi ho binago ito. Di po ba? Dapat pinanindigan kasi yan ang lumabas sa yan ang lumabas sa investigasyon Di ba, ang sabi ho, madalas ho natin maririnig ho dito kay Senator Lacson na kung anong lalabas sa investigasyon, yun lang ang aming susundin. Wala nang iba. Pero dito bigla na bago ho. At ang sabi ho kasi, parang pag inirekomendang kasuhan ay maaring magamit o maging maliraw po ang interpretasyon ng publiko na parang ito ay nakasuhan na sa korte. So yung mga lengguwahe lang daw po ay in-adjust at para maging espesipiko. At yun ho. So ngayon, ang gagawin ho ay irerekomenda to undergo preliminary investigation o PI. Ibig sabihin ay ang recommendation, sumailalim kayo sa preliminary investigation o fact-finding investigation at to undergo case build-up. So ganun na ho mga kababayan. Dapat ganun naman ho talaga Kasi alam niyo ho, ang pinaka-talagang tema ho at pinaka-pangunahing tungkulin ng Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Dito ho sa mga pag-iimbestiga na ito, in aid of legislation, para makatulong sa pagbalangkas ng panukalang batas para maging batas at mapigilan yung mga susunod na mga mga pangyayari at tulad ho rito sa flood control projects na ito. So dito ho mga kababayan ay kasi ang ipinagtataka ko ho rito mga kababayan kasi nung pumutok ho itong isyong ito, ang akala ho natin baka mapuno ang kulungan dahil sa nasa 67 na contractor daw, sabi ni Senator Lacson
ang kanilang target dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngayon ho, ni isa wala pa nakupakulong eh. Na kongresista. Wala ho. Nauna pa senador yung pinaiimbestigahan at pakakasuhan. Samantalang yung mga kongresista na itinuturong contractor, congressman na contractor pa, wala ho. Wala. Yung itinuturing din ho, di umano na sinasabing pinakautak dito po sa flood control project na ito na si dating House Speaker Martin Romualdez, wala ho, hindi nga ho inirekomenda na kasuhan. Mga kababayan. So talagang sa pangkalahatan ay napakalabnaw po nito hong investigasyon ng Senado. Alam niyo, pinakamaganda sana na ginawa ho rito, ang inirekomenda na lang nila yung panukalang batas At yung sana ang ginawa ho rito, base sa inquiry o investigasyon ng Senate Veribong Committee, ibigay nyo na lang yung mga nakalap nyo ng mga testimonya kung ano man sa DOJ at Ombudsman, kayo na magpatuloy ng investigasyon para sa pag-prosecute dito sa mga senador na ito na na sinasabing involved dito po sa flood control project. Pero ang nakapagtataka ho mga kababayan, wala ho Wala hong kongresista. Meron yung dating congressman sa Aldico at si Mitch Kaayonoy. Pero wala na ho. Yung mga incumbent ho ngayon, yung mga aktibo na mga mababatas na mga contractor, wala ho Nasaan na? Nauna pa kaya hindi mo masisisi yung ilang mga senador alam mo, itong Senator Gatchalian, Ejercito at Mig Zubiri, na nag-withdraw po ng kanilang ng pirma. Kasi parang mga kababayan parang pinagtuunan ng pansin at ang gagawing trophy o parang mabansagan na big fish o malaking isda na naipakulong ng administrasyon ay itong 3 senador. Maliban doon, wala na. Yung mga kontraktor nasaan na? O yung mga kongresista na kontraktor pa? Sila nga, sa kanila mga distrito, napakaraming di ba, ng mga sinasabing anomalya at nakakuha ng mga proyekto. So, abangan natin at kayo ano masasabi nyo rito, mga kababayan, dito po sa isyong ito? Kasi, sabi nga ni ni Ombudsman na Remulla, politika ito. At talagang siyempre may mga makakilala, pero ako naman mga kababayan, kahit sabihin mo that's politics dito po sa recommendation ito, ang dapat na mga ibabaw rito sa draft report ng Senate Veribong Committee kung ano yung mga panukalang batas na isusulong para maging batas at maiwasan na yung mga sinasabing ganitong sistema ng kurakutan sa flood control project. Ako mas interesado ako roon At yung mga nababanggit ng mga pangalan, sana sinabi lang, hindi, pakasuhan na lang natin yan sa Ombudsman or sa Department of Justice. Sila na ang bahala dyan. Dahil sa tayo naman sa Senado, legislatura ay in aid of legislation lang naman kung ito yung mga nakatulong para gumawa ng batas. Pero wala ho Ako, mas maniniwala ko sana makukumbinsi ako sa maayos na investigasyon ng Senate Veribong Committee kung maraming kongresista rin po ang nakasuhan. Alam ba, sige, 3 senador na yan. At isang dating senador, Bong Revilla, di ba? Tapos, sa sinasabing 67, kahit kalahati man lang kahit 30 lang ho mismo Ang sana, ang narecommend ng kasuhan, wala po Hindi may patawag dahil sa sabi, meron dong interparliamentary courtesy kung anong courtesy na yan. Di ba sabi nga Senator Marcoleta, anong courtesy ang pinagsasabi nyo? Ang nakasalang dito, yung issue ng matinding korupsyon sa ating gobyerno. Pwedeng suspindihin yan, yung mga courtesy na yan, ipatawag yung mga kongresista. Pero wala ho Wala ho nangyari. Bakit ho? Kasi kaya ngayon, hindi mo may alis na mag-isip. Kaya wala hong kasuhan na kongresista dahil sila po kakailanganin para sa impeachment laban kay VP Sara Duterte.
para solid sila ron, mapa-impeach ang Pangulo, ang Vice Presidente, di ba? Tapos pagdating naman sa Senado, ang tinarget yung mga nasa minorya na siguradong boboto naman pabor kay VP Sara Duterte. yung tatlong mga nasa minorya, Escudero, Estrada at Villanueva. So talang kung mag-iisip po tayo ng malikot, sa Congress, sa House of Representatives, wala po silang kinasuhan doon. Wala nga pinaimbestigat, walang na sinasabing contractor. Solid do sila raw. So, yan walang ginalaw sa dyan ipa-impeach niya si VP Sara. Pagdating naman sa Senado, pag umakyat yan sa Senado, yung minorya, pipilayan natin. Siyam sila. So, wala. Kung siyam hindi makapagpapakonvict sa Vice Presidente. So, parang ganun ang laron, magiging isipan at persepsyon, di ba, ng marami. Parang ganun nagiging persepsyon ko Talagang hindi pinilayan dyan po sa House of Representatives para solid at talagang buong buo na mapa-impeach nila ang Vice Presidente. Tapos pagdating naman sa Senado, pinilayan yung mga minorya sa Senado na siguradong boboto pabor kay VP Sara. Kayo ano masasabi nyo rito mga kababayan? Dito po sa isyong ito na pinag-uusapan natin. Una, ay dito ay natakot ba o nakonsensya itong si Senator Lacson kaya't biglang parang pinalambot ito draft report ng kanyang komite, yung Senate Blue Ribbon Committee. At ito talagang walang nakasuhan na kontraktor. Solid ang mga kongresista para magamit di umano sa impeachment laban po kay VP Sara. Tapos pagdating sa Senado, yung mga kakampi naman ni VP Sara, pinilayan, binawasan, babawasan ng 3. So wala na So parang ganun naging plano at para maging matagumpay, ito impeachment laban kay VP Sara. Kayo ano masasabi nyo rito? Magbigay na po kayo ng comment at para maibulalas nyo po ang inyong damdamin dito po sa issue ito. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.